Matapos ang mahigit 2 dekada ng katahimikan, muling lumutang ang madilim na kabanata ng The Sir Corbito case nang maaresto ang ilang dating pulis na matagal nang ipinaghahanap. Noong Enero 2023, isang pangalan ang muling nabangon sa lista ng mga akusado, si SPO1 William Bill Reed III, na naaresto sa Pulilan, Bulacan. At ilang araw ang makalipas, ay nasakote rin si dating SPO1 Rolando Lacasandile sa barangay Santa Mesa Heights, Quezon City. Ang lumang sugat ng pagdukot at marahas ng pagpatay noong Nobyembre 24, 2000 na naganap nang mawala ang isang kilalang publicist at ang kanyang driver ay muling binuksan. Sino ang nagpasimuno at bakit? Ito ang hinahanap ng marami hanggang ngayon. Bago ang trahedya, kilala si Salvador Bobby De Sir bilang isang maimpluwensyang publicist mula sa Albay, ang taga-ayos ng imahe ng makapangyarihan. Kabilang sa kanyang naging kliyente ang ilang dating pangulo ng bansa. Tahimik sa publiko, malakas sa likod ng kamera, at sa uling bahagi ng taong 2000, napunta siya sa gitna ng alitang politikal at paratang na nagpasiklab ng tensyon sa pambansang entablado. Sa kwentong nito, makikilala natin ang mga pangunahing muka sa likod ng trahedya. Mga individual na ang buhay ay nabago nang dahil sa isang marahas na gabi. Sentro ng salaysay si Salvador Bobby De Sir, ang maimpluwensyang publicist na higit pa sa pagiging taga-ayos ng imahe. Isa siyang ama at asawa na ang biglaang pagkawala ay nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang pamilya. Kasama niya ang kanyang tapat na driver na si Emmanuel Manuling Corbito, isang simpleng tao na nadamay lamang sa komplikadong mundo ng politika ng kanyang amo. Ang nawawalang boses ng hustisya ay kinatawa ng pamilya De Sir, lalo na ang kanyang mga anak at asawa na sa loob ng maraming taon ay walang sawang lumaban para sa katotohanan sa loob ng sistema ng hustisya ng Pilipinas. Sa kabilang panig ng batas, makikita natin ang mga tauhan ng PAOK-TF, mga opisyal at operatiba na sa kalaunan ay naging sentro ng akusasyon, at ang ilan sa kanila, tulad din na Cesar Mancao at Glenn Dumlao, ay naging mga kritikal na testigo ng Estado. Ang mga ordinaryong testigo mula sa Cavite ang nagbigay liwanag sa pisikal na pinangyarihan ng krimen. At sa likuran ng lahatang ito, laging nakalutang ang mga anino ng kapangyarihan, ang mga malalaking pangalan sa politika tulad din na dating Pangulong Joseph Estrada, Senador Panfilo Lacson, na ang mga koneksyon sa insidente ay sinuri ng husto ng batas at ng publiko. Bagamat ang korte ang siyang nagsala sa mga ebidensya. Ang umaga ng Biyernes, Nobyembre 24, taong 2000, ay nagsimula bilang isang ordinaryong araw. Sumakay sina Bobby De Sir at ang kanyang driver na si Manuling Corbito sa kanyang Toyota Revo. Patungo sa tanggapan ni De Sir sa Manila Hotel. Walang kamalay-malay na hindi na sila makakarating doon kailanman. Sa kanto ng South Superhighway at Sobel Rojas, isang grupo ng mga armadong lalaki ang humarang sa kanilang daan. Mabilis at marahas ang pagdukot. Mula sa sandaling iyon, tila nilamon ng lupa ang dalawang lalaki. Ang kanilang mga pamilya ay naiwan sa matinding pag-aalala at walang kasiguraduhan. 3 araw lamang ang lumipas nang matagpuan ang kanilang abandonadong Toyota Revo sa baybayin ng Maragondon, Cavite. Ang tahimik at malayong lugar na yon ay nagsilbing unang malamig na bakas na may nangyaring karumal-dumal. Subalit lumipas pa ang halos 5 buwan bago lumitaw ang mas nakasisindak na katotohanan. Noong Abril 2001, sa isang liblib na patag sa Indang, Cavite, nahukay ang mga labi. Hindi buong katawan, kundi mga piraso ng buto at ngipin. Pira-pirasong ebidensya ng isang brutal na krimen. Kinumpirma ng kilalang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang nakagigimbal na pagkakakilanlan. Ang mga labi ay kina De Sir at Corbito.
Ang paraan ng pagpatay, sinakal muna, Ginarote, sinunok, at saka inilibing ay nagpahiwatig. ng isang planado at walang awang operasyon, hindi basta-basta aksidente. Subalit ang mismong ebidensyang forensiko ay naging sentro ng kontrobersya. Bagamat may positibong pagkakakilanlan, lumitaw ang mga ulat ng magkasalungat na resulta mula sa ibang laboratorio. Kabilang ang pagsusuri ng UP na nagsabing ang ilang buto ay negatibo sa human DNA at tila buto ng hayop. Ang hindi pagkakatugmaang ito ay nagdagdag ng bigat at pagiging komplikado sa kaso. Nalalong nagpalala sa paghihirap ng pamilya sa paghahanap Ng isang malinaw. at hindi mapag-aalinlangan ng katapusan. Nagsimulang mag-aksyon ang mga otoridad. Noong unang bahagi ng 2001, lumitaw ang dalawang magsasaka mula Indang na sina Jimmy Lopez at Alex Diloy. Ang kanilang mga pahayag ang nagbigay ng mahalagang direksyon sa mga nagsisiyasat at nagturo kung saan dinala at itinapon ang mga biktima. Mula sa mga testimonya, lumutang ang pangalan ng ilang miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force, PAOK-TF, bilang mga posibleng sangkot. Noong Mayo 2001, nagsampa ang Department of Justice ng kasong double murder laban sa maraming individual. Kabuuang 22 ang unang isinama sa mga warrant at kinasuhan. Karamihan ay dating miyembro o kaugnay ng PAOK-TF. Ang pagkilos ng DOJ at ang pagsisiyasat na sumunod ay nagbukas ng mas malalim na kontrobersya at paglilitis. Habang umuusad ang kaso, nagbago ang mga pahayag, may umaming testigo, may nagsawalang sala at may mga Tumakas. palabas ng bansa. Ang PAOK-TF mismo ay binuwag noong Abril 2001 sa bisa na executive action bilang tugon sa Iskandalo. at kontrobersya na ipinalalagay na naugnay sa unit. Ang mga usapin tungkol sa kredibilidad ng ilang testigo, kabilang si Cesar Mancao, pati na rin ang mga pagkakaiba-iba ng ebidensya ay nagpalito at nagpabagal sa paghahatol. Matagal at magulo ang pagdinig sa korte. Sa kalaunan, isang individual lamang ang tuluyan na parusahan sa mas mataas na hatol. Si SPO3 Mauro Torres, na umamin na siyang naggarote. At noong 2017 ay nahatulan at sinintensyahan ng reclusion perpetua. Marami sa iba pang inakusahan ang napawalang sala, naantala o naharap sa iba-ibang pagdinig dahil sa kakulangan o inconsistencies ng ebidensya. Sa loob ng mga taon, lumabas ang pangalan ng ilang prominenteng politiko at opisyal sa mga usapan at pahayag, kabilang sina dating Pangulong Joseph Erap Estrada at si Senador Panfilo Ping Lacson. Ang pagbanggit sa kanilang mga pangalan ay madalas na lumabas sa mga salaysay at testimonya ng mga individual na direktang sangkot, kahit pa hindi ito humantong sa formal na prosekusyon laban sa kanila. Sa mga formal na proseso ng korte, hindi natuloy ang pagdakip o hindi naging bahagi ng hatol ang ilang pangalan dahil sa legal na kadahilanan at kakulangan ng matibay na ebidensya. Ang mga paglilitis at apila ay nagdala ng maraming technical na desisyon, kabilang ang malalim na pagsusuri ng mga affidavits at kung sino ang maaring ituring na mapagkakatiwala ang testigo. Hindi natapos ang interes ng publiko sa kasong ito. Bagamat ang ilan ay napawalang sala at ang ilang testigo ay nagbago ng pahayag, ang paghahanap ng hustisya ay hindi naglaon. Ang pag-aresto kina William Reed at Rolando Lacasandile noong Enero 2023 ay muling nag-ukit ng pagnanais ng mga naulila na makakita ng ganap na paglilitis at pananagutan. Sa ngayon, muling sinusuri ng mga hukom at investigador ang mga lumang record, affidavits at testimonya. Sinisikap punuin ang mga nawawalang piraso upang may paabot ang hustisya sa mga naiwan. Ang kaso ni Nadeser at Corbito ay isang komplikado at masakit na paalala ng isang panahon kung saan ang kapangyarihan, impormal na kapangyarihan, at ang batas ay nagbanggaan.
May isang hatol na naganap. May mga pangalan na hindi na ilahad ng tuluyan sa hukuman, at may mga testigo at ebidensyang nagbigay ng liwanag. Pero hindi lahat ng liwanag ay nagbunga ng hustisya. Hanggang sa ngayon, iisang tanong ang patuloy na gumigising sa konsensya ng bayan. Sino ang tunay na nag-utos? At bakit nila hinangad na burahin ang dalawang buhay? At makukuha ba ng mga naulila ang buong kasagutan na kanilang hinintay?